Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Gabi na nang makauwi si Andrew Wentworth sa kanilang mansyon. Gaya ng dati naghihintay si Claire sa sala, may nakahandang mainit na hapunan at matamis ng ngiti. Sa loob ng 2 taon ito naging buhay ni Claire ang maging anino sa buhay ng makapangyarihang CEO. Ang magbigay kalingan sa bawat pagod nito at ang mahalin to ng higit pa sa kanyang sarili. Ngunit ngayong gabi, kakaiba ang aura ni Andrew. Malamig ang kanyang mga mata, mas malamig pa sa hangin dala ng ulan sa labas. Andrew, buti nakauwi ka na. Gusto mo bang kumain bago? Di natapos ni Claire ang kanyang sasabihin nang ilapag ni Andrew isang sobre at isang tseke sa mesa. Ang halaga sa tseke sapat na para bumuhay na isang pamilya sa loob ng ilang dekada. Umalis ka na sa mansyong tubukas, Claire. Maikling saad ni Andrew. Ang boses niya ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Napatigil si Claire. Ano? Bakit? May nagawa ba akong mali? Tumingin sa kanya si Andrew nang walang emosyon. Bumalik na si Elena, ang babaeng talagang mahal ko. Alam mo naman mula pa nung una na pansamantala ka lang dito. Ngayong narito na siya, hindi ko na kailangan ng substitute. Parang gumuho ang mundo ni Claire. Ang salitang substitute ay parang kutsilong sumaksak sa kanyang puso. Sa loob ng 2 taon, inakala niya, unti-unti na siyang minamahal ni Andrew. Inakala niya na ang mga gabi ng pagsasama nila ay may kahulugan. Pero sa isang iglap, napatunayan niya, siya isang pampalipas oras lamang habang wala ang tunay na reyna. So, gano'n na lang yon? Nanginginig ang boses na tanong ni Claire. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko, parang basura mo lang ako itatapon dahil bumalik na siya. Huwag mong gawing komplikadong lahat, Claire. Binabayaran kita ng maayos. Sagot ni Andrew sabay talikod. Gusto ko pagising ko bukas, wala ka na rito. Umiiyak na nag-impake si Claire. Wala siyang dinala kundi ang sarili niyang mga gamit na binili niya bago pa niya makilala si Andrew. Hindi niya ginalaw ang tseke. Ang kanyang dignidad ay hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga ng pera. Habang naglalakad palayo sa mansyon sa gitna ng dilim, nakaramdam siya ng matinding pagkahino. Napakapit siya sa poste ng ilaw. Ilang linggo na rin siyang di maganda ang pakiramdam. Kinabukasan sa isang maliit na klinika sa labas ng lungsod na kumpirma ang kanyang hinala. Congratulations, Miss Cruz. You are 6 weeks pregnant and based on the ultrasound, it looks like you're having triplets. Triplets? 3 buhay sa loob niya. Imbes matuwa, nakaramdam ng takot si Claire. Kilala niya si Andrew. Kapag nalaman nitong tungkol sa mga bata, kukunin nito ang mga to sa kanya pero hindi siya mamahalin. Hindi niya hahayaang lumaki ang kanyang mga anak sa isang bahay na walang pagmamahal o maging legal heirs lang na walang karinga na isang ama dahil iba ang mahal nito. Hindi, bulong ni Claire sa sarili habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Di ko kayo hahayaang saktan ng daddy ninyo. Mula ngayon ako na magiging nanay at tatay ninyo. Lalayo tayo dito. Sa tulong ng isang kaibigan sa ibang bansa, mabilis nag-ayos ng mga dokumento si Claire. Nilisan niya ang bansa nang walang pasabi. Bit-bit ang pait ng kahapon at ang pag-asang dala ng kanyang mga little cuties. 5 taon ang lumipas. Sa International Airport ng lungsod, isang babae ang agaw at atensyon sa lahat. Suot na isang eleganteng puting suit, malaking sunglasses at may aura ng tagumpay. Naglalakad si Claire Cruz. Ngayon, kilala bilang si Designer C. Ang creative genius sa likod ng isang sikat na fashion house sa Paris. Ngunit hindi lang kanyang kagandahan ang pinag-uusapan. Kasunod niya ang 3 bata na maliliit na tila mga anghel na bumaba sa langit. Mommy, is this where you grew up? Tanong ni Liam, ang panganay na seryosong muka at carbon copy ng mga mata ni Andrew. Yes, baby, but we're only here for work, okay? Sagot ni Claire habang nakangiti. Mommy, I'm hungry. Can we eat the local food you told us about? Masayang sabi ni Liana, ang bunso na napakalambing.
Si Lucas naman ang pangalawa ay tahimik lang na nagmamasid sa paligid. Hawak ang kanyang tablet, isang batang genius pagdating sa teknolohiya. Habang naglalakad palabas ng airport, hindi alam ni Claire na sa kabilang panig ng VIP lounge, kakalapag lang din ang pribadong eroplano ni Andrew Wentworth. Ang tadhana na tila naglalaro ay muling naglapit sa dalawang taong akala'y tapos na ang kwento. Sir, may meeting po kayo sa head ng C Designs mamayang hapon, ulat ng secretary ni Andrew. Tumingin si Andrew sa labas ng bintana ng kanyang kotse. 5 taon nang nakalipas simula nang paalisin niya si Claire. Sa loob ng 5 taon na yon, nakuha niya si Elena, pero bakit parang may kulang? Bakit tuwing gabi ang mukha pa rin ng babaeng tinapon niya ang naaalala niya? Sige, maikling sagot ni Andrew. Gusto kong makita kung gaano kagaling ang designer C na yan. Hindi niya alam ang pagtatagpong iyon ang babago sa kanyang buhay habang buhay. Ang Grand Hall ng Wentworth Hotel, punong-puno ng mga kilalang tao sa negosyo at fashion. Ngayong gabi ang selebrasyon para sa bagong partnership ng Wentworth Group at C Designs. Lahat naghihintay sa pagdating ni Designer C. Nang bumukas ang malaking pinto, tila tumigil ang mundo. Naglakad si Claire sa gitna ng red carpet, suot ng isang emerald green na silk gown na yakap ang kanyang hubog at nagpapakita ng kanyang otoridad. Wala nang mahiyain at ang simpleng babae na binaliwala 5 taon nang nakalilipas. Sa dulo ng carpet nakatayo si Andrew, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang baso ng scotch na hawak niya muntik nang mabitawan. Claire, mahinang bulong ni Andrew, sapat lang para marinig niya. Di siya pinansin ni Claire hanggang sa makarating siya sa harap nito. Good evening, Mr. Wentworth. I believe we have a contract to discuss. Formal na saad ni Claire, ang boses ay matatag at walang bahid ng emosyon. Claire, ikaw ba talaga yan? Anong nangyari? Saan ka nagpunta? Sunod-sunod ang tanong ni Andrew. Di alintana ang mga matang nakatingin sa kanila. Gusto niyang hawakan ang braso nito para masigurong hindi siya nananaginip, ngunit mabilis na umiwas si Claire. Mr. Wentworth, nandito ako para sa negosyo, hindi para sa reunion. Malamig na tugon ni Claire. At gaya ng sabi ko kanina sa lobby, huwag kang mag-isip na nagbago ko para sa'yo. Ang Claire na kilala mo, matagal mo nang pinatay sa gabi ng iyong pagtatraidor. Lalapit pa sana si Andrew nang biglang sumingit si Elena, ang babaeng naging dahilan ng kanilang hiwalayan. Andrew, darling, who is she? Mataray na tanong ni Elena habang nakakapit sa braso ni Andrew. Tumingin si Claire kay Elena mula ulo hanggang paa. Isang mapang-uyam ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. So, this is the original I was supposed to be a substitute for? Honestly, Mr. Wentworth, I expected more from your taste. Pagkatapos nun, tinalikuran na sila ni Claire. Iniwan si Andrew at natulala at si Elena na nagkagalaiti sa galit. Di makatulog si Andrew ng gabing yon. Ang bawat kilos at salita ni Claire paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Di niya matanggap ng babaeng dati umiiyak sa harapan niya para sa kaunting atensyon, ngayon tila isang reynang hindi niya maabot. Find out everything about her life in Paris, utos ni Andrew sa kanyang chief investigator sa telepono. Gusto kong malaman kung sinong kasama niya, kung saan siya nakatira at kung sinong lalaki nagmamayari ng puso niya ngayon. Kinabukasan, habang nasa loob ng kanyang sasakyan sa tapat ng isang upscale mall kung saan may boutique si Claire, may napansin si Andrew. Isang puting van huminto at bumaba. Ang 3 maliliit na bata na tila mga anghel. Dahil sa kuryosidad, bumaba si Andrew at sinundan ng mga bata sa loob ng isang toy store habang ang kanilang nani ay sandaling may kinausap sa telepono. Hey little ones! Tawag ni Andrew nang makalapit siya sa 3 na abala sa pagpili ng mga Lego sets. Lamingon ng 3, sabay-sabay na tumibok ng mabilis ang puso ni Andrew. Ang 2 batang lalaki, sina Liam at Lucas, may mga matang eksaktong kapareho ng sa kanya. Ang batang babae namang si Liana ay may ngiting katulad ni Claire. Hello, Mr. Handsome? Masayang bati ni Liana. Are you a giant? You're so tall. Napangiti si Andrew, isang bihirang pagkakataon. No, I'm just a man. Nasaan ang daddy ninyo? Nagkatinginan ng 3. Si Liam na siyang pinakaseryoso ay tumingin ng diretso kay Andrew.
We don't have a daddy, Mr. Handsome. Mommy says our daddy is a star in the sky, but you look real. Hinawakan ni Liana ang kamay ni Andrew. Can you be our daddy? You look like you can carry all three of us. Natigilan si Andrew. Sa sandaling yon, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likuran. Liam, Lucas, Liana, come here right now. Nakatayo si Claire sa entrance ng toy store. Ang muka maputla at puno ng takot. Mabilis siyang lumapit at hinilang tatlong bata palayo kay Andrew. Claire, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Andrew. Ang boses ay nanginginig sa halo-halong emosyon. Sino sila? Niyakap ni Claire ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga mata ay parang isang leon na handang pumatay para protektahan ang kanyang mga tuta. Wala kang pakialam sa kanila, Andrew. Hindi mo sila makukuha sa akin. Matapos ang insidente sa toy store, mabilis na isinakay ni Claire ang mga bata sa kanyang sasakyan. Di siya lumingon ngunit ramdam niya ang nagbabagang tingin ni Andrew sa kanyang likuran. Sa loob ng kotse, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Mommy, why are you crying? Tanong ni Liana habang hinahaplos ang braso ng ina. Hindi umiiyak si Mommy, baby. Napuwing lang ako. Pagsisinungaling ni Claire, pilit na pinapakalma ang sarili. Samantala, naiwan si Andrew na nakatayo sa gitna ng mall, tulala. Ang mukha ng tatlong bata ay tila nakaukit na sa kanyang isipan. Ang paraan ng pagtingin ni Liam, ang talas ng mga mata nito, ay eksaktong refleksyon ng sarili niyang tingin sa salamin. Dito maaaring nagkataon lang, bulong ni Andrew. Mabilis siyang bumalik sa kanyang opisina at tinawagan ng kanyang pinagkatiwalaang tauhan, si Mark. Mark, kailangan ko ng DNA test. May nakuha akong hibla ng buhok mula sa isang bata. Gusto ko, sa loob ng 24 na oras, nasa lamesa ko ng resulta. Siguraduhin mong walang makakaalam nito, lalong-lalo na si Elena. Di mapakali si Andrew sa kanyang penthouse. Sa loob ng 5 taon, inakala niyang buhay niya ay perpekto na kasama si Elena, ngunit sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niya mas lalo siyang nawawala ng gana sa lahat. Ang presensya ni Claire muling nagising sa damdaming matagal na niyang ibinaon. Kinabukasan, pumasok si Mark sa kanyang opisina na may dalang isang brown envelope. Nanginginig ang kamay ni Andrew nang tanggapin to. Sir, ang resulta po, tipid na sabi ni Mark. Dahan-dahan binuksan ni Andrew ang sobre. Binasa niyang bawat linya hanggang sa dulo. Probability of paternity, 99.99%. Parang gumuho ang kisame ng opisina ni Andrew. Ang triplets ay kanya. Ang mga batang tinanggihan ng tatay nila bago pa man sila isilang ay mga anak niya. At si Claire, ang babaeng tinaboy niya na parang basura, ay mag-isang hinarap ang hirap ng pagpapalaki sa 3 bata sa ibang bansa. Anong ginawa ko? Bulalas ni Andrew habang napapasabunot sa sariling buhok. Naalala niyang gabi kung kailan niya ibinigay ang cheque kay Claire. Naalala niya ang malamig na pagtrato niya rito habang ito tapat na naglilingkod sa kanya. Ang galit na nararamdaman niya kay Claire 5 taon nang nakakalipas, naparita na matinding pagkamuhi sa kanyang sarili. Sa kabilang dako, nasa isang fashion exhibit si Claire nang lapitan siya ng kanyang assistant. Miss Claire, may nagpadala pa ng 100 basket ng paborito ninyong Stargazer lilies sa boutique. Wala pong pangalan pero may kasamang card. Kinuha ni Claire ang card at binasang nakasulat. I was blind but now I see. Let me make it right, Claire. Pinunit ni Claire ang card at tinapon sa basurahan. Huli na ang lahat, Andrew. Magsisimula pa lang ang tunay na laro. Di na nag-aksaya pa ng panahon si Andrew. Alam niyang di siya basta-basta mapapatawad ni Claire kaya't ang kanyang unang target ay makuhang loob ng mga bata. Nalaman niyang schedule ng triplet sa kanilang preschool. Isang hapon, imbes na ang driver ni Claire ang sumundo, si Andrew ang pumarada sa tapat ng paaralan gamit ang kanyang pinakamamahal na sports car, isang bagay na siguradong magugustuhan ng mga batang lalaki. Mr. Handsome! Sigaw ni Liana nang makita siya. Hello again? Nakangiting sabi ni Andrew. Lumuhod siya para pantayan ang taas ng mga bata. Gusto niyo bang kumain ng ice cream? My treat! Mommy said don't talk to strangers, seryosong sabi ni Liam habang nakaharang sa harap ng kanyang mga kapatid. Huminga na malalim si Andrew.
Hindi ako stranger, Liam. Ako si Andrew, isang kaibigan ng mommy ninyo. Are you sure? Tanong ni Lucas. Habang tinitingnan ng kotse ni Andrew. That's a nice car. Is it yours? It's mine, and if you want, I can let you sit inside. Alok ni Andrew. Bago pa man makasagot ang mga bata, isang pamilyar na tunog ang takong ang narinig nila. Dumating si Claire at sa pagkakataong ito ay ang kanyang galit ay hindi na maikakaila. Andrew Wentworth, layuan mo ang mga anak ko? Sigaw ni Claire na mabilis sumarang sa pagitan ni Andrew at ng triplets. Claire, kailangan natin mag-usap. Alam ko ng totoo. Mahinahong sabi ni Andrew, ngunit may diin. Walang katotohanan na dapat nating pag-usapan. Umalis ka na bago ko tawagin ng mga pulis? Ngunit hindi natinag si Andrew. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Claire. Hindi ako aalis, Claire. Hindi hanggang sa makuha ko ang kapatawaran mo at ang kapatawaran ko bilang ama nila. Simula ng araw na yon, di na nagbago ang ihip ng hangin sa opisina ni Andrew. Ang dating CEO na walang iniisip kundi ang stock market at kompetisyon, ngayon abala sa pagpili ng mga pinakamagagandang laruan at educational books. Sir, may board meeting po kayo sa loob ng 10 minuto, paalala ni Mark. Ipagpaliban mo, sagot ni Andrew habang tinitingnan ng isang pink na backpack na may design ng mga pusa. Kailangan kong ihatid to sa boutique ni Claire. Birthday ni Liana sa susunod na linggo. Hindi lang material na bagay ang binibigay ni Andrew. Araw-araw siyang nagpapadala ng lunch sa opisina ni Claire. Mga pagkaing alam niyang paborito nito nang magkasama pa sila. Ngunit bawat padala niya, bumabalik sa kanya na parang hindi man lang nabubuksan. O kaya naman, pinamimigay ni Claire sa kanyang mga staff. Isang gabi, hinarang ni Andrew si Claire sa parking lot. Claire, kahit konting oras lang, gusto kong makasama ang mga bata. Gusto ko silang ilabas. Hindi mo ba naiintindihan, Andrew? Mariing sabi ni Claire habang hinahanap ang susi ng kanyang sasakyan. Hindi mo mabibili ang kapatawaran ko gamit ang mga regalo. Nung kailangan kita, nasan ka? Nung halos mamatay na ako sa panganak sa 3 bata sa ibang bansa, nasaan ka? Kasama mo ang crush mo? Nanliit ang puso ni Andrew. Alam ko nagkamali ako. Gagawin ko ang lahat para itama yon. Masyado nang huli, sagot ni Claire bago tuluyang sumakay sa kotse at iwan si Andrew sa dilim. Habang abala si Andrew sa pagbawi kay Claire, di naman mapakali si Elena. Napansin niya ang unti-unting paglayo ng loob ni Andrew sa kanya. Ang mga dinner dates nila laging nakakansela at hindi rin siya pinapapasok sa opisina nito nang walang appointment. Isang araw, nabalitaan ni Elena ang tungkol sa triplets. Gamit ang kanyang mga spy, nalaman niyang buong katotohanan na ang substitute na si Claire may mga anak kay Andrew. Hindi maaari ito, galit na sigaw ni Claire. Habang tinatapon ni Elena ang kanyang wine glass sa pader. Hindi ko hayaang masirang plano ko dahil sa 3 batang yan. Nagpunta si Elena sa boutique ni Claire. Pumasok siya roon na tila ba siya ang may-ari ng lugar. So ito palang pinagkakabalhan mo, Claire Cruz? Mapang-asar na bati ni Elena habang tinitingnan ang mga gown. Akala mo ba, dahil may mga anak ka kay Andrew, ay babalikan ka na niya? Ginagamit ka lang niya para sa mga bata. Pero sa huli, ako pa rin ang pakakasalan niya. Hindi man lang natinag si Claire. Pinagpatuloy niya ang pagguhit ng kanyang design. Elena, kung sa tingin mo, interesado pa ako sa darling mo, nagkakamali ka. Sa'yo na siya. Sa'yo ng lalaking kayang magtapon ng taong nagmahal sa kanya. Bagay kayo, parehong basura. Nang gagalaiti sa galit si Elena. Tandaan mo to, Claire. Sisiguraduhin kong magsisisi ka na bumalik ka pa sa bansang to. Ikaw at ang mga anak mo. Nang makaalis si Elena, doon lang naramdaman ni Claire ang panginginig ng kanyang mga kamay. Alam niya desperada na si Elena at ang kaligtasan ng kanyang triplets ang pinakamahalaga sa lahat. Di naging biro ang banta ni Elena. Pagkatapos ng pagbisita nito sa boutique, agad na nag-utos si Claire ng mas mahigpit na seguridad para sa kanyang mga anak. Ngunit si Elena ay tuso. Alam niya ang bawat pasikot-sikot sa lungsod at meron siyang pera para bumili ng mga taong gagawa ng maruming trabaho para sa kanya.
Isang hapon, habang pauwi ang mga bata mula sa paaralan, isang itim na van ang pilit na humarang sa sasakyan ni Liam, Lucas at Liana. Dahil sa bilis ng driver ni Claire na iwasan nila ang banggaan, ngunit malinaw na balak silang itabi sa kalsada. Agad nakatanggap ng tawag si Andrew mula sa kanyang security detail na lihim na nakabantay sa mga bata. Sir, may nagtangkang humarang ng sasakyan ng triplets. Ligtas na po sila sa loob ng mansyon ni Miss Claire, pero mukhang hindi titigil ang mga suspect, ulat ng tauhan. Nagdilim ang paningin ni Andrew. Alam niya kung sino nasa likod nito. Di na siya nag-aksaya pa ng oras at dumiretso na lamang siya sa kondo ni Elena. Andrew, darling, napadalaw ka. Hindi natapos ni Elena ang sasabihin dahil padabog na sinira ni Andrew ang pinto. Huwag mo kong madarling, Elena. Isang beses mo pang lapitan si Claire o ang mga anak ko, sisiguraduhin ko sa kulungan ang bagsak mo. Huwag mong kakalimutan na ako ang nagbigay sa iyo ng lahat ng meron ka ngayon. At kaya ko ring bawiin lahat ng yan sa loob lamang ng ilang minuto. Banta ni Andrew na may kasamang nakakapanghilakbot na tingin. Sa kabila ng banta ni Andrew, hindi nagpatinag si Elena. Naniwala siya na kapag nawala ang bata, babalik sa kanya si Andrew. Kinabukasan, dinala ni Claire ang mga bata sa isang pribadong playground para kahit papano ay makahinga sila. Sa isang saglit na paglingon ni Claire para sagutin ang isang mahalagang tawag sa negosyo, mabilis na lumapit ang isang lalaki. Kay Liana na naiwan sa may slide. Liana! Sigaw ni Liam na may makita na bubuhati ng kanyang kapatid. Ngunit bago pa man makalayo ang lalaki, isang matigas na kamao ang tumama sa mukha nito, si Andrew. Di niya iniwan ang paningin ng pamilya niya simula nang mabalitaan ang tangkang pag-atake. Bitawan mong anak ko, ungol ni Andrew. Sa sobrang galit, halos di na makabangon ang lalaki sa mga sunod-sunod na sipa at suntok ni Andrew. Dumating ang mga bodyguards at mabilis pinalibutan ang lugar. Nanginginig na kinuha ni Claire si Liana at niyakap to na mahigpit. Daddy! Iyak ni Liana habang nakakapit sa leeg ni Andrew. Ito ang unang pagkakataon na tinawag siyang daddy ng isa sa mga bata ng may pagkilala. Natigilan si Andrew. Ang galit sa kanyang mga mata na palitan ng matinding lambot. Binuhat niya si Liana at lumapit kay Claire. Ligtas na kayo. Hindi ko nahayaang may manakit sa inyong muli, bulong ni Andrew. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi tinulak ni Claire si Andrew. Hinayaan niyang alalayan sila nito patungo sa sasakyan. Doon niya nakita ang takot at pagsisisi sa mga mata ng CEO. Isang emosyon na hindi niya akalaing taglay nito. Salamat, Andrew. Mahinang sabi ni Claire kahit na malalim pa ang sugat sa kanyang puso. Ang kaligtasan ng kanyang mga anak ang nagpabagsak sa kanyang mga pader. Matapos ang insidente sa parke, naging mas mahigpit ang seguridad sa paligid ni Claire. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang bagong krisis ang dumating. Isang gabi, biglang nilagnat ng mataas si Liam. Dahil sa pagod at puyat sa trabaho, hindi agad napansin ni Claire na tumataas ng temperatura ng kanyang panganay. Sa gitna ng pagkataranta, hindi alam ni Claire ang gagawin dahil bumubuhos ang malakas na ulan at hindi makarating ang kanilang family doctor. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumawag si Andrew para mangamusta. Andrew, si Liam, ang taas ng lagnat niya, hindi ko alam ang gagawin. Umiiyak na sabi ni Claire. Wala pang 10 minuto, nasa tapat na ng penthouse ni Claire si Andrew. Basang-basa ng ulan, ngunit agad niyang binuhat si Liam. Dadalhin natin siya sa ospital. Huwag kang mag-alala, Claire, nandito na ako. Sa buong gabi, hindi umalis si Andrew sa tabi ng kama ni Liam. Siya ang nagpupunas dito, siyang kumakausap sa mga doktor, at siyang nagpapakalma kina Lucas at Liana na takot para sa kanilang kuya. Doon nakita ni Claire ang isang panig ni Andrew na hindi niya kailanman nakita nung sila'y nagsasama pa, ang pagiging mapag-aruga at responsabling ama. Nang magmadaling araw at bumaba ng lagnat na Liam, dinalhan ni Claire ng kape si Andrew sa hospital lounge. Salamat, Andrew. Di ko alam anong gagawin ko kung wala ka, mahinang sabi ni Claire. Huminga ng malalim si Andrew at hinawakan ng kamay ni Claire. Claire, alam kong hindi sapat ang sorry pero habang pinapanood ko si Liam kanina, napagtanto ko kung gaano karaming sandali ang ninakaw ko sa inyo dahil sa pride at katangahan ko.
Hayaan mo akong bumawi, hindi bilang CEO, kundi bilang ama ng mga anak mo. Lumipas ang ilang linggo, tuluyan nang nakulong si Elena dahil sa mga ebidensya na nakalap ni Andrew tungkol sa tangkang pagkidnap sa mga bata. Wala nang anino ng nakaraan na humahabol sa kanila. Isang hapon, niyaya ni Andrew si Claire at ang triplet sa isang yate. Akala ni Claire isa lang tong simpleng selebrasyon para sa kaligtasan ng pamilya, ngunit may ibang plano ang CEO. Sa gitna ng dagat habang lumulubog ang araw at nagkukulay kahel ang langit, pinalibutan ni Liam, Lucas at Liana ang kanilang ina. Bawat isa sa kanila may hawak na maliit na card. "Mommy, read this," sabi ni Liana. Binasa ni Claire ang mga card. "Will, you, Mary." Paglingon ni Claire, nakaluhod na si Andrew sa kanyang harap. Hawak ang singsing na may diamanteng hugis puso. Ang singsing na matagal niyang inihanda pero di niya naibigay noon. "Claire, 5 taon ang nawala sa atin. Binigyan mo ako ng 3 pinakamagandang regalo sa buhay ko kahit tinaboy kita. Ngayon, sa harap ng ating mga anak, tatanungin kita ulit. Hindi dahil kailangan ng mga bata ng ama, kundi dahil hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Will you marry me, Claire? This time for real. No substitutes, no lies, just us." Napaiyak si Claire. Lahat ng pait, galit at pader na tinayo niya sa loob ng 5 taon ay tuluyang gumuho. Tumingin siya sa 3 batang masayang naghihintay ng kanyang sagot. "Yes, Andrew. Yes," sagot ni Claire. Ang sikat ng araw sa dalampasigan ng pribadong isla ay tila nakikigalak sa espesyal na araw ni na Claire at Andrew. Ang paligid pinalamutian ng mga paboritong stargazer lilies ni Claire at mga puting kortinang sumasayaw sa ihip ng hangin. Ngunit ang pinakamagandang tanawin ay ang 3 bata. Sina Liam at Lucas suot ang kanilang mga munting tuxedo habang si Rihanna tila isang diwata sa kanyang flower girl dress. Silang 3 ang naglakad sa gitna, bitbit ang mga singsing na simbolo ng muling pagbubuklod ng kanilang pamilya. Nang maglakad si Claire sa pasilyo, di napigilan ni Andrew ang maluha. Di lang dahil sa kagandahan ni Claire kundi dahil sa katotohanan na binigyan siya nito ng pagkakataon na itama ang lahat. Ang panunumpa. "Claire," simula ni Andrew habang hawak ang kamay ng asawa. "Sa harap ng Diyos, ng ating mga anak at ng lahat ng naririto, humihingi ako ng tawad sa bawat duhang idinulot ko sa iyo. Pinapangako ko mula sa araw na to ang bawat tibok ng puso ko ay para sa inyong 4. Hindi na kita bibitawan. Ikaw ang aking simula, gitna at wakas." Ngumiti si Claire. May luha ng kagalakan sa kanyang mga mata. "Andrew, tinuro mo sa akin na ang sugat ay gumagaling at ang pag-ibig marunong maghintay. Hindi kita pinatawad dahil kailangan kita, kundi dahil pinili kong palayain ang sarili ko sa pait at punuin ang buhay natin ng tamis. Mahal kita noon, ngayon at habang buhay." Sa ilalim ng dapit hapon ang kanilang I do ay sinundan na isang matamis na halik at ang masayang sigawan ng triplets. Isang tahimik na hapon sa hardin ng mansyon ng mga Wentworth. Mapayapang nagbabasa si Claire ng isang libro habang pinapanood ang triplets na ngayon ay malalaki na. Si Liam abala sa pag-aaral ng chess. Si Lucas nag-eeksperimento sa kanyang bagong robot at si Liana ay nagpipinta ng makukulay na bulaklak. Maya-maya pa dumating si Andrew mula sa opisina, ngunit bago siya makalapit kay Claire, sinalubong siya ng isang munting bata, ang kanilang pang-4 na anak, si Andrea na carbon copy naman ni Claire. Binuhat ni Andrew ang bunso at tinalikan si Claire sa noo. "I'm home," bulong niya. Tumingin si Claire sa kanyang pamilya. Napagtanto niya na ang betrayal na naranasan niya noon ay bahagi lamang ng isang mas malaking plano para patatagin siya at ipakita sa kanya ang tunay na halaga ng pagmamahal.